Ay, magandang hapon no, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Maaga tayo ngayon. Ay, salamat po sa dumadagdag na subscriber, no? Mahaba ho itong collab natin ngayon. Maraming nanood nung vlog ko kagabi, no? Kaya itong aking vlog, maliit lang ho ito. Pero yun nga, kailangan ko rin ng inyong opinion, no? Kasi, Willie Revillame, ready to run for Senator in 2025. Ha? Ito siya. At pakinggan natin kung ano ang kanyang saloobin. Ba't siya tatakbo bilang senador sa 2025? At kung ano ang kanyang kakayanan. Sinabi niya lahat dito eh. Parang early campaign niya yata ito eh. Pero sige, panoorin natin siya. Ay, mga Pangulo, magandang gabi po. Ano po siya? Bawal ho maiyak ha. Bawal ho maiyak. Sa tugtog pa lang nakakaiyak na tuloy. Lag. Yan po. Maraming kulay. Lahat ng kulay. Dahil gusto nyo magkaisa sa bayanan. Kaya lahat po ng kulay. Kayo lang po ang magpapaisa sa ating bayanan. Sa akin. Kaibigan tayo. Matagal ka pa. Salamat. Hindi kita makalimutan. Salamat po. Mahal na Pangulo. Nagmano pa si Willie. Hindi ka raw makakalimutan. Mukhang marami kang naigaw ang kabutihan kay Digong ha. Maraming si Willie. Yeah. Ayun. Pwede po kayo. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga taga-Davao. Yung mga dancer ni Willie nandun sa kodi, si sexy oh. Kaya yata di ka makakalimutan eh. At sa Mansulok na Mundo, sa ating Facebook page ng Wawawin, of course, ang mahal na Pangulo natin, ang Rodrigo Duterte page, sa YouTube, nagsama-sama po para mas maraming makapanood sa atin. Mga taga-Davao, ito po yung pangatlong punta ko na dito. Pupunta ako dyan, mabibigay ako ng jacket. Laking bagay talaga ng pamamigay niya ng jacket, mga boss. Tuloy. Ako po ay nandito at dahil po sa pag-imbita sa akin ng ating mahal na Pangulo, para sa akin, Pangulo pa rin siya. Dahil hanggang ngayon po, napakarami nagmamahal sa isang Rodrigo Roa Duterte. It is an honor for me na maimbitahan po ng isang tawag din po ako ng mahal na Pangulo. At ako po ay kinausap ko na sa Malacanang. Sandali lang po. Importante lang po ito sa pangyayari sa buhay ko. Nandun po si Secretary Miguel Dea, Senator Bongo, yung aking pong lawyer, si Atty. Ferdy Domingo, and of course, ang ating mahal na Pangulo. Alam nyo, noong una medyo parang kinakabahan ka kaharap mo ang Presidente ng Pilipinas. Gusto ko lang malaman nyo ito yung experience ko sa ating mahal na Pangulo. Medyo ingat na ingat ako. Tinatawag ko sa mahal na Pangulo, sabi niya,
Kaibigan tayo, mayor lang. Alam niyo, hinanda ng pagkain para sa amin. Hindi ko nakakalimutan, lapu-lapu, isang okra, isang sitaw, at yun nga, meron kami malunggay na soup at nagpatagtag si Senator Bongo ng munggo. Kung mapapansin nyo, napakasimple yun. Napupunta ko sa Malacanang. Walang garbo, walang steak, walang anuman. Nagsimula kami ng 8 lang, natapos. Talagang walang garbo si Digong. Hanggang ngayon nga, luma pa rin ang bahay niya, Willie. At siya ay nakasinelas pa rin kung kumakain niya sa labas-labas. Talagang napakasimple ni Digong, Willie. Ha? Pero malupit sa kaban ng bayan, Willie. 51 billion ang budget ng isang anak pa lang niya. Na, Willie, tuloy. Tapos po kami na alas 2 na madaling araw. Ah. Hindi nyo ito nalalaman, pero para malaman nyo lang, Alin? yung po yung pagkakataon na pinapatakbo niya akong senador. And during that time, meron po akong programa sa GMA7, yung Wawawin. Sabi ko, mahal na Pangulo, meron pa po akong kontrata. At hindi ko pa ho kaya. Paghanda na po ako, mag-iisipan ko. Tama yung desisyon mo nun, Willie. Tama. O, ano ngayon ang ibig mo sabihin? Tuloy. Of times, marami kaming pagtatawa, usap ni Senator Bongo, basta kung ano nasa puso mo, ang sabi ni Pangulo, PRRD, kung ano nasa puso mo, kung ano nasa isip mo, yun ang sundin mo. Yeah. Hindi po nila ako pinilit. Ang sabi lang sa akin, mahal na Pangulo, kung ano ang nasa puso mo, Willie, yun ang gawin natin. Ganon. That was 3 years ago. Malapit na po, yung after ng COVID, during the COVID. Tapos po, nagdesisyon ako, nagdasal ako, hindi ako nakakatulog, nagluluha ako dahil isang karangalan po sa isang Lupit ah. Buti buhay ka pa. Hindi ka na makakatulog, hindi ka na makakakain, hindi ka, ano ba? tulad ng TV host na alokin ng isang presidente ng Pilipinas na magsilbi sa bayan. Ang sabi niya, mahal ka ng tao, pareho tayo, mahal natin ang mga kababayan natin. Kailangan ka namin sa Senado. Tumatayo ho balahibo ko, mga boss. Tumatayo ho balahibo ko. Tuloy mo, Willie. Nung sinabi niyo po sa akin yan, kailangan handa ako. Kailangan hindi kayo mapahiya. Kaya ako po'y tumanggi sa inyo. Nung tumawag sa akin si Senator Bongo na sinabi ko sa inyo, hindi ko pa ho kaya. Sabi mo sa akin, saludo ako sa iyo. Saludo ako sa iyo, Willie. Dahil sinunod mo ang puso mo. Isang presidente po ang nag-alok sa akin. Tataas ko ang kamay mo, sasamahan kita kahit saan. Hindi pa ho ako handa. Mahal na Pangulo, pinagdasal ko po itong mabuti. Ang sabi ko, dapat hindi politiko ang tawag sa mga nagsisilbi sa bayan. Dapat ang tawag sa kanya, Ano? publiko serbisyo, Ganun? public servant. Oo. Dahil pag nakahalo ng politiko, andyan ang away, andyan ang ego. Ang sarap ng isang bansa na wala nag-aaway, Oh, walang kulay na pinipili, nagkakaisa nagmamahal. ganon. Sige. Mukhang malapit na ako maniwala, mga boss. Kayo ba? Alan. Pinagdasal ko itong mabuti. Ah. Kung ano po ang magiging desisyon nyo, yun ang susundin ko. Palagay ko, handa na ako. Ayun. Yun lang pala. Haba mo pa. Yeah. Handa ho akong gumawa ng kabutihan. Handa ako magsilbi. Hindi lang sa bayan. Willie, wala bang ibang dialogue? Panis na yan sinasabi mo, Brad. Lahat ng politiko, yan na sinasabi, Willie. Wala bang bago? Ha? Willie, wala ka bang bagong speech? Lahat ng politiko, ganyan na sinasabi. Di ba, mga boss? Panis na yung speech mo, Willie. O, tuloy mo. Pero, tuloy. Handa ako magsilbi sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Okay. Again, mahal na Pangulo, maraming salamat sa tiwala. Kung ano yung utos niyo sa akin, magmula sa puso ko, susundin ko po.
Maraming salamat. Para pa lang si ano to. Si Robin Padilla din ang speech nito. Oo. Basta kung anong uutos mo, mahal na Pangulo, susundin ko. May inutusan kang magbaril sa ulo. Ayaw mo. Tuloy. Puso mo at isip ay para sa bayan. Wala ni katiting na mag-isip ako ng masama sa aking mga kababayan. Puro kabutihan ang gagawin. Hindi man ako magaling mag-English. Hindi man ako magaling sa batas. Pero ang puso... Inamin niya na kung ano siya, mga boss. Boboto niya pa ito. Hindi raw siya marunong mag-English. Wala rin daw siya alam sa batas. Pero tatakbo senador po. Tuloy mo. Malapit na matapos. Puso ko, marunong magmahal, marunong makinig, at marunong tumulong sa bawat Pilipino. Ano masasabi ninyo dyan, mga boss? Ito ang trivia question. Trivia question. Handa na raw siya na maging senador. Tanong, nag-a-apply po ito para maging isang public servant natin na naman. Kayo po ba itatanggapin ninyo ang aplikanteng si Willie Rebillame na sinasabi niya na siya ay hindi marunong masyado sa Ingles at wala rin siyang alam sa batas? Mukhang yun ang kailangan sa Senado. Mukhang wala namang nabago sa speech ni Willie Rebillame, di ba? Wala ho. Pero handa raw siya maglingkod ng taos po. Panis na yan, Willie. Ano ba? Wala bang iba? Nag-speech ka, sinira mo pa yung sarili mo, hindi ka marunong mag-English. Anyway, ano siya? Tanggap niya sa sarili niya na kung pagtulong ang gusto mo, maski wala ka sa Senado, makakatulong ka naman. Diba, mga boss? Tsaka wala akong ano. Alam niyo, nasubaybayan ko to si Willie. Dati ho siyang drummer. Tapos, naging parang extra sa pelikula, gano'n, nila Cesar Montano, ganyan ko. Si Randy Santiago. Maraya, sidekick lang ho siya noon. Kaya pakwela, yun ang ano niyan. Tapos yun, napunta na nga ho to sa ABS-CBN at yun, nagkaroon na ho siya ng show na yun nga, parang laban o bawi, mga ganyan, bayong pera o bayong, kasama si Jan Estrada, tatlo sila nila Randy Santiago, siyempre, kung nasumikat, pero wala naman tinulong yung programa na yun. Meron bang tinulong? Yung pera o bayong, yung laban o bawi, wala namang, ang naitulong dun sa mga nananalo, hindi naman ang gagaling kay Willie Rebillame. Yung premyo. Sa sponsor nang gagaling yun, mga boss At dahil ho dyan sa laban o bawi na yan, at saka the rest is history. Diyan ho yumaman, si Willie Rebillame. Wala naman nung iba, di ba? Sa pelikula, hindi naman siya masyado nag-click Extra nga lang siya, sidekick, di ba? Doon lang ho yun. Dahil nga doon sa mga gustong yumaman na sabi, baka manalo, punta sila doon, ang chances ay manipis pa sa buhok. Ano ko na to, di ba? Sabihin na natin yung laman, nandun yung big mega jackpot na sinasabi. Ikaw ay isang magbawalis lamang. O ikaw isang kasambahay. Ang tawad sa iyo ay 150 mil na. Siguradong pera. Lalaban mo pa ba? Kaya bihira hong tamaan yun. Maliban na ho, kung talagang gustong ibigay ni Willie Rebillame. Napatamain yung tao. Pero kung hindi. Kasi makikita mo kay Willie maski pag walang laman, alam mo na agad Una, tulintawad, mga ganun na agad. Diba? Pero pag may laman, nabablap niya pa rin magaling si Willie, masapsychology niya yung tao. Tsaka madali naman kasi,
Yun nga, isang kaminero ka lang, o isang ano ka lang, o di ba? Nandun na nga yung milyon na mega jackpot, o. Ang tawad sa'yo, 200,000. O. Lalaban mo pa? Tapos wala naman palang laman? O, maraming nangyayaring ganun, dahil parang pinapaasa ni Willie na. O. Sipin mo, ano yan, mega jackpot yan, ganun ito. Yung tao na be-brainwash niya, na ano niya, na nagbabakasakali. Sige, ano na, laban. Dadagdagan ko. O, tapos, magbabawi na. Ay, sayang, gaganon ni Willie. Ginaganon niya yung tao eh. Mamaya, biglang, laban na naman siya. Napapanood ko yan, nasubaybayan ko yan, kaya ako. Ayun doon siya sumikat. Di ba? Tsaka yun, yung kending-kending. O, yun po Matagal pa naman po yung pag-iisipan to mga boss, no? Handa na raw si Willie. No? Pero hindi pa siya masyado marunong mag-Ingles at marunong sa batas. Sabi niya yan. Pero siya ay tutulong. Yun ang kanyang experience. Siya raw ay matulungin. Kaya siya ay gusto niya nang mamasukan sa ating kumpanyang Republika ng Pilipinas bilang senador natin. Handa na po ba kayong tanggapin ang aplikanteng si Willie Revillame? Pakisagot lang po, mga boss. Mag-collab na po tayo at napakadami nito. Paabutin po tayo ng gabi. Jeff Ramos na, shout out. Gandang gabi po tayo, sabi niya. Una si Jeff pa. Sumagot si, shout out Alberto Olaer. Karaoke, ipatulpo na yan si Amy Marcos para ipa-DNA test para malaman na kung kaninong dugo ang dumadaloy sa buong katawan ni Amy Marcos. Wala siyang amor sa mga kaanak. Karaoke, sabi niya. Jimmy Bautista, shout out. Si Duterte lang ang naging presidente ng Pilipinas na wala na nga sa pwesto ay sobrang marites pa. Isa pa pala si Makapal Arroyo. Ito yung mga comments sa akin kagabi Nona Igan, welcome to the club. Nona Igan, sinungaling naman lahat sila. Sabi nga ni Sarah, lahat sinungaling, walang hindi sinungaling. Oo. Totoo, aminado naman di ba? Oy, 3J Shop sumagot Shout out my friend 3J Shop Yeah. Ano pa nga ba? Kaya sinabi ni Sarah, hindi kailangan ng hanes sa politika dahil ang pamilya niya, ang number 1, sinungaling. Yan naman siya. Misael, shout out my friend. Good morning Karaoke. Good afternoon dyan, sabi niya. Oy, salamat Misael sa ano mo padala mo Jab Alvaro, shout out. Good evening, Sir Roque. Kahit kailan, walang modo yan si Duterte. Sabi nga ng lola ko, Sir Bergüenza. Welcome to the club, Jab Alvaro. Ladies Anita, shout out sabi niya. Good evening po, Sir Roque. Masaya po na naman ang pakikinig ko po sa programa mo. Enjoy talaga po ako palagi. Maraming salamat po. Mabuhay ang programa mo. Keep it up. Salamat, Ladies Anita. AJ Reyes, shout out. Naniniwala pa tayo dyan. Panelo Butike. May sayad na yan. Pa-pick up na ninyo yan. Dalhin na sa mental yan. May sayad dyan. Galit kay Panelo to. Si AJ Reyes, Pero parang ba't yun? Pag nadikit kay Digong, parang nagkakaroon talaga ng diferensya, Nora Ilong. Welcome to the club, Nora Ilong. Ang strength ng isang leader ay hindi nasusukat sa lakas ng pagmumura, kundi ang pag-unlad ng bansang pinamumunuan niya. Toy, saludo ako sa iyo dyan. May sumagot. Ay, si The Seed, shout out The Seed.
Tama po kayo. So, Al Olalia, shout out. Karen Talongin, shout out. Welcome to the club, welcome to the club. Tama, sabi niya. Ladies Anita ulit, oh. Naku, hayaan na lang natin ang pinagsasabi ng huklubang Duterte na yan. Pare-pareho lang silang baliw. Lahat sila nagdodroga. Naku, yan si Butiking Pasay Panelo. Nasipsip kay Duterte. Mga sinungaling yan. Grupo ni Duterte shit na yan. ICC na lang ang solusyon ni BBM. Dapat ipakulong ni BBM ang mga Duterte family. Oh. Yun, kung magagawa niya, ha? Yung tanong. Sana makaya niya. Kasi, he's in power eh. Di ba? Binababoy ka. Anong gagawin mo? Elizabeth Escare, shout out. Good evening. Sir Rox. Buti nga di nagwala sa galit si BBM nang sabihin nga nitong digong na ito na may presidente daw tayong adik. Grabe talaga ang bunganga nitong digong na ito. Eh nung pa yan ganyan, uugod-ugod na lakad nitong matanda nito, pero yung bunganga nito parang siling labuyo na isusuka mo talaga sa anghang. Kakahiya talaga ang mga pinagsasabi mo. Pinagsasabi nito, Sir Rox, sa buong mundo itong napapanood. At katakataka lang ang bakit di masyadong pinapansin ni BBM. Pero matindi din ang pasaring nito kay Digong. Palitan na sila ng mga baho. Ay, palitan na sila ng mga baho, sabi ni Elizabeth. Totoo, ha? Basta si Ka-Percy, nanonood lang yan. Ha? Ladies Anita ulit. Sir Roque, akala ko po ba ang NTC revoke na ang prangkisa ng SM9 dahil marami sila na nilabag ayon sa narinig ko po. Sa balita, si Basti ang mag-resign. Sa balita, si Basti ang mag-resign. Tanga siya. Bagito pa siya bilang mayor para sa aking pakiramdam. Hayaan natin mangawit ang bunganga nila. Tawanan silang lahat, sabi ni Ladies Anita. Arnold po si Diego, shout out ha. Nadala lang po ng malaking takot sa ICC. Digong kaya nagkakaganyan. Totoo yan. Aburido na nga eh. Ha? Aburido. Ha? Panay ang patawag ng press conference eh. Ha? Ay nako. Elizabeth Escare ulit. Sir Rox, nakakatawa talaga ang nangyayaring ito sa ating bansa. Na yung dating presidente at yung presidente ngayon, ang sarap pag-untugin. Kaya lang, mas pino pa ding magsalita itong BBM na yan. Ano na mangyayari sa ating bansa, Sir Rox? Sino pang magtitiwala sa ating para mamuhunan dito? Ang gulo-gulo. Ang gulo-gulo nila. Hay. Sino nga mamumuhunan dito? Michael Santos, shout out. Nasa plano po talaga yan ng mga demonyo na agawin kay Marcos at iupo si Sara. Kaya Marcos na ang iupo at ipinandaya nila. Ha? Moody Muma, shout out. Hi, good evening po dito. Hi, good evening po. Ito si Panelo. Bakit kasama sa loob ng bahay ni Digong? Katabi mo ba pagtulog? Lahat ba ng galaw ni Digong andun ka? Ito namang si Digong, pareho lang sa nabanggit ko ay Panelo. Nagagalaiti ang mga Duterte dahil sa ICC ang kahinaam ng mga Duterte. Ang ICC, salamat sir. Ha? ICC talaga dapat na. Ha? User, sabi niya. Mayor, pinagre-resign ang presidente. Wangbo talaga. Mabuti sana kung hindi mo kang sanggano. Yun nga eh. Sumagot si 3J Show po. Siyempre, para makaupo si Manang Sara at tuloy ang ligaya. Totoo. Ay, nako.
Yannick Ordobe, shout out. Fentanyl versus pulburon equals popcorn. Tama ka Percy. Sila magkangataan sa huli. Sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Ganyan pala. Prayer rally ng Davao. Murahan pala. Sa demonyo yata sila nagdadasal. Sabi Baste, sampalin daw niya speaker. Si Pulong naman, suntukin din daw ang niya si Romualdez. Yan ang aabangan. Oh, tatapang ng Duterte, di ba? Yan talagang kaabang-abang, Yannick. Elizabeth Iscare ulit, oh. Ito naman si Panelo, umiepal na naman. Wow ha, akala mo Panginoon niya ang digong na yan. Sige, diyan ka na magdasal. At baka yumaman ka. Diyan ang gusto. Mababalatuhan ka niyan sa mga kinurakot niya. Para siyang poso negro na kung sumipsip, sulidong tae. Si Yannick talaga. Eto. Carol Gonzalez, welcome to the club, ha. Si Duterte lang naman ang mga panggulo. A year and a half of his presidency, he declared that he has perpetual pain, meaning he is suffering till now. So he is in constant dependence of a painkiller, research, and taking marijuana to keep him awake. Kaya Mr. President, mag-isip ka, wala ka na sa pwesto sa kalendaryo para gawin lang na santo. Let the ICC coming. Totoo yan. Wala nang ibang wala nang pagpipilian sa halip na ayaw ni Marcos sana na talagang pero ginugulo nila si Marcos Alberto Olaer, shout out Karoke, si Digong Duterte at si Atty. Sal Panelo, siguro nagpentanil sila kasi defensive siya Karoke. Eto. Loreline Pimentel, welcome to the club. Si Kibuloy ay rugby. Rugby ba tinitira ni Kibuloy? User ulit, Good morning, Karoke. Sa nangyayaring awayan ng Marcos at Duterte ay para tayong nanonood ng derby. Kumbaga sa sabong at ang parada o pusta ay kapangyarihan sa gobyerno. Habang nagugutom ang maraming Pilipino, kahit sino pa ang manalo sa mga yan ay wala ding magbabago. Sa Pilipinas at kahit sino ang matalo sa mga yan ay hindi magugutom yan. Pareho mga bilyonaryo na ang mga yan. Totoo ka, user. Tama ka dyan. Ang kawawa talaga si Juan de la Cruz Magkano ginastos niya sa mga rally-rally na yan? Pinamigay niyo lang sa mga mahihirap. User ulit Kung ako si BBM, kukunin ko si Trillanes para ipalit kay Remulla sa Department of Justice nang makaganti siya sa mga angkan ng Duterte. Oh, ganda naman ang suggestion mo. Totong Gonzales, shout out. Good PM, Sir Rox. Ay totoo pong hindi nga po umiinom si PRRD. Kasi po, si Pamelo na po ang umiinom. Itsura pa lang tila butiking Pasay na kahit naman kung patron nila, laylay na pati balikat. Siguro po, kinukuha na sila ni Lord. Sana nga po asap ang saya-saya, Sir Rox. Totoo yan, Totong. Mylene Di Pedro, shout out Weak leader, ano pa makukuha mo kay Bongbong? Wala nang paganyan-ganyan na lang si Bongbong. Wala na, paganyan-ganyan na lang si Bongbong, sabi ni Mylene Di Pedro. Sana hindi, Binabalahura siyang masyado. Rogelio Asuncion, welcome to the club. Pagkakataon na po nila Karox. Nasa Vietnam si PBBM. Ferdinand San Juan, shout out Good evening po, Karox. Dapat magising na muli tayong taong bayan sa nangyayari sa ating bayan. Huwag maging panatiko sa politiko kung ito'y wala tayong napapala para sa kaunlad ng ating mga Pilipino. Ang laki ng pondo ng bayan
na inutang patapos inuubos at ninanakaw lang. Hindi ang taong bayan nakikinabang kundi silang na nakapwesto sa gobyerno. Yan ang malungkot na parte ng buhay nating mga Pilipino. Ang awayan ng Marcos Duterte, tayong mamamayang Pilipino, ang higit na talo dito. Dasal na lang po tayo. Totoo yan, Pedro San Juan. Jun Lagon, my friend, shout out. Si Dicedo, si Willie Rebellame at Philip Salvador sa Senado, naloko na. O tiyan, sumagot ka naman na. Ibig sabihin, hindi mo tatanggaping aplikante si Willie Rebellame bilang senador. Narinig mo naman, maski hindi siya marunong mag-English at wala siyang masyadong naintindihan sa batas, pero siya ay handang tumulong. Sumagot si Al Olalia. Al Olalia, shout out. Mga laos na, wala nang pera sa showbiz, sasama na sila sa pagsandok ng pondo. May sumagot pa, Edgar Morales, welcome to the club. Sabi niya, patay na talaga ang Pinoy pag nagkataon sa kangkungan na ang bagsak. Totoo pero matulungin si Willie. Okay daw dyan. Ewan. Bahala kayo dyan. Dami nyo. Pag ang pagtulong nakakamera, wala po yan. Raul Villanada, shout out. Greetings Kuya Rox. Sa inyo may bahay. Okay, salamat. Raul ulit Labanan talaga ng mga may sanib ito. Ahas sa ahas. Raul ulit Pag hindi inaksyonan ni BBM yan si Diggs, parin ang busing. Totoo. Ganun yun Untouchable talaga siya. Mantakay mo, presidente ng Pilipinas. Pati asawa. Lahat. Minumura lang ni Digong. Binababoy lang sila ni Digong. Siga si Gongs D. Weak leader ka kasi. His Excellency. Kaya ka ginaganyan. May pakita mo yung pangil mo ba? User ulit Karoke, nag-hearing sa Senado tungkol sa PI. Kompleto na ang mga senador. Kulang na lang bitbitin ang mga aso nila para makinig. Pero kung may kibulog, wala silang interes kahit para sa kabataan at kababaihan. Kailan kaya maiimbento ang gamot para sa tanga? Para di na makabalik sa pwesto ang mga politiko. Wala nga, user Sabi ko nga sa iyo, di ba? Napaka-grabe ng virus sa Pilipinas sa ngayon. Yung Tanganism virus. At very communicable pa. Nakakahawang masyado. Kaya dumami ang tanga. Walang gamot, wala ospital, wala lahat. Mantakin mo yung maniwala ka sa mga kulto na yan. Di yan ang laking katangahan yan. Allen Morales, shout out Karox. Meron siguro talagang hawak na ebidensya ang mga Duterte na fake president si Excellency at hindi masabi ng mga Duterte ito ay dahil sa mastermind sa eleksyon. Totoo. Pwede rin yan. Pero hindi nilalabas yan. Sasabit din yung anak niya. Miguel Soriano, shout out. Itong si Panelo, may saltik din tulad ni Digong at Kibuloy. Malamang. User ulit Last hura na ni Digong yan. Si BBM may hawak pang alas. Kay Digong, useless unless may kumanta ng I know what you did last summer para magkaalaman na. Maganda yan. Oy, mga boss, yung tanong ko handa nyo bang tanggapin ang aplikanteng si Willie Rebellame bilang magiging senador natin sa 2025? Mahaba pa ang iyong pag-iisipan, no? Ngayon, kung handa na po kayo, sumagot po kayo sa aking tanong. Bababasa ko po yan bukas. Huwag po basta hindi lang Kailangan pag sinabi ninyong tanggap namin si Willie Rebellame bilang senador, merong explanation po kasi siya ay ganito, ganon. At kung hindi nyo naman po tanggap si Willie Rebellame bilang aplikante, bilang senador, ilagay nyo rin kung bakit hindi nyo siya tanggap. Tuloy na po natin itong ating collab.
Importante po yan. Importante po yan. Malaki ho sweldo ng senador. Milyon-milyon din, di ba? Oo. Manggagaling ho sa ating mamamayan ang susweldohin na naman yan. Oo. Kaya dapat, pag-isipan natin mabuti kung tatanggapin natin itong aplikante nito, no? May utak naman tayo, di ba? Handa nyo bang, baka, user ulit, maraming marurunong sa Davao. Bakit kaya nagpapa-underspell sila sa Duterte family kung makapag-cheer pa tuwing magmumura idol nila? Yun nga eh. Ewan ko. Librado Ludovico, shout out Blessed morning po, Karoke, and to all Rocky Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless. Stay safe and healthy. Ano pa ang mahihita dyan kay Butiki Panelo? Dukduka naman ng sip-sip yan kay Duterte. Durian Dutae, sabi niya. May nag-reply. Ay, si 3JC po. Hello, Librado. Ang mga in-laws ng brother ko ay Ludovico. Ang last name, they are from Pangasinan. Baka lang related ka sa mga in-laws ng brothers ko. Just asking, sabi ni 3JC Hopo. Eto. Len Rapolo. Welcome to the club. Hey, Karox. Sige, wag ng fentanyl, Panelo. Cocaine na lang. Fentanyl, cocaine plus meth. Yan ang tinitira ni Duterte. Kaya may brain damage na yan si Duterte. Kaya ganyan ang reaksyon siya. Wala nang silbi ang pananalita. Lahat ng mga Duterte ay ganyan ang kahinatnan ng mga Duterte. Drug addict. Libre naman yata. Federico Mandak, shout out. Niya. Si Rox, natawa naman ako sa'yo natawa naman ako sa'yo pag nanalo si Willie Kending at Philip Salvador. Tapos, nandoon pa si Lito Lapid, Robin Padilla, all-star cast na sa Senado. Si Bong Revilla pa. Kaya gaya mo, pabor din ako na buwagin na ang Senado at si Romualdez na ang maging Prime Minister. Delikado ang Pilipinas sa pamilya Duterte. No choice, di ba, Federico? Wala eh. Hindi mo alam kung saan ka pupunta eh. Parehas kamatayan. Federico Mandak ulit Nung araw, ang abbreviation ng Pilipinas ay Philippine Island. Ibig sabihin, Philippine Island. Ngayon, ang ibig sabihin ng PI ay putang thanks to Digong. Sorry for the words. In full public, grabe magmura. Yan yung legacy niya na iniwan niya sa mga kabataan. Yun lang iba. Sa totoo lang mga boss, maski na kagawad ng barangay, wala hong ganyan magsalita. Kagawad ng barangay hindi po kagawad ng bayan Marami na akong narinig na nag-speech ng mga politiko. Wala akong kasimbaho ng bunganga nito si Digong nyo. Totoo. Wala ho. Pinag-aaralan nila, maski hindi ho masyadong nakapag-aral na matindi. Pinag-aaralan nila, sasabihin nila pag sila nangangampanya. Oo, totoo. Wala akong ganyan. Yung nagmumura, wala. Bukod tangi yan si Digong. Then Rapolo Leo. So inamin ni Panelo na matagal ng addict si Duterte sa fentanyl. Hindi basta-basta na ititigil ni Duterte ang drug na ito. It's extremely strong addictive drugs. Panelo, baka tumitikim din itong ng libreng fentanyl. Shirley J. Sir, shout out Yan po ang mahirap, Karoke. Pare-parehas lang po kasi sila ng mga ugali. Kaya ayan, rumble
sila ngayon. Alam kasi nila ang mga lihim nila sa isa't isa. Totoo, nakakita mo, Karox, kahit panay na ang pagmumura ni Digong sa bayan nila, hanga pa rin ang mga kalahi niya. Paano na Pilipinas kung ganyan ang ating namumuno? Okay lang sa akin si BBM, at least hindi naman nagmumura at malalaswa ang sinasabi. Kahiya-hiya na talaga ang bansa natin. Sad, sabi ni Shirley. Totoo. Ewan ko. Johnny Bigud, shout out ha. Gandang gabi, Karoke. Sana nga totoo itong away ng mga Duterte at Marcos. Pero may hinala akong baka palabas lang ang mga ito. Para sabihing hindi sila magkakampi at mabango pa rin si BBM. Sana nga mali ako. Kasi bakit kailangan pa nilang pakita sa buong Pilipinas yung awayan nila? Tsaka di ba nag-usap na si Digong at BBM at maganda naman daw yung usapan nila? Tsaka si Amy, tingin ko kunwari lang din inaaway niya yung kapatid niya. Sa tingin ko niloloko lang nila ang mga tao. Pero sa bandang huli ay magkakampi pa rin sila. Dati yan din ang kutob ko, Johnny. Pero parang alam mo, parehas tayo, mahirap maniwala eh. Pero parang sa tingin ko mukhang grabe na talaga. Flor de Lisa M, shout out ha. Xerox, Gugulo Pilipinas hanggang buhay. Buhay pa yan, dapat dumating ng ICC. Salamat po. Totoo yan, Flor de Lisa M ha. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, shout out. July 7, Alcantara, shout out. Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, Belinda Magtangob, shout out sa inyo dyan, sa Italy. Sabi ni Tia Deli, Xerox, meron po ba tayong hindi nakikita sa mga kasuka-suka at puro mga patawang palabas? Mga anak ng Corimao na lasing talaga. Ano po? Ang leon at ang kuting nagpapalitan ng banatan sa isa't isa. Walang magawa ang kuting kundi magparaya at magpauto, parehong lutang at wala sa matinong diwa o pag-iisip. Kampi-kampihan ng kanya-kanyang kampon, kanya-kanyang pag-isip-sip at pagtatanggol sa kani-kanilang mga Panginoon. Grabe si Shoki. Grabe si Shokwe, si Butike, at mga alipore sa paligid. Hindi na talaga para sa pagsisilbi ng bayan. Ang labanan ngayon, Xerox, batuhan ng putik sa putik, burak sa burak, siyempre. Ang panalo, kung malaimburnal ang bunganga, kasi nakayuko lang ang kuting. Kuyog kasi ang labanan. One for all for one. Alam niya kasi lampa at takot sa kanya ang kalaban. Ikaw ba naman pag tulungan ka ng buong Durian City? Kampi ng sarili niyang dugo. Kakampi ng sarili niyang dugo. O saan ka pa? Di ba, Xerox? Sobrang kakaiba. Parang may kakaibang amoy at ganap. Kailan kaya matatapos ang labanan ng basuka? Mali po lahat ang posisyon na pinasok nila. Di po sila dapat nasa gobyerno. Away pala at gulo ang hanap nila. Dapat po andun sila sa Russia kasama ni Putin. Malaman po talaga sino ang matibay. Ilagay silang lahat sa front line. Gawing bala sa kanyon. Mga buwisit. Nakakainit talaga at nakakapagpatopak po talaga silang ng ulo. Sino ba naman ang di aatakihin sa rayuma sa mga induropot na mga ito? Xerox, ay nako buhay. Mabuti pang alamang paglukso diretso sa kawali. Impong basyang tatalon muna sa ilog at mag-aalis muna po ng buwisit. Hanggang sa muli po, sa inyo pong lahat ay bumabati. Tunay pong nagmamahal. Ito po ang asungot ninyong Tia Deli. God bless, Xerox. Walang umay sa pag-shoutout sa iyo. Sa pagsasalamat sa lahat ng pasensya at pagtitiyaga mo, lalo na kay Tia Deli. Ikaw
Ito, reply. Si Prince Shervin ulit, oh. Giyera po pala ang gusto nila. Giyera po pala ang gusto nila pareho. Parang ubusan na yata ng lahi po ang labanan. Ano pa pong ginagawa nila dyan sa pwesto nila, Sir Rox? Ano po ba ang balik na yan sa taong bayan sa ngayong hirap maiahon at maisalba po ang isang araw para doon sa mga mahihirap? Totoo yan. Dahil sa sobra pong mahal lahat ng bilihin. Pero ito po ang nakikita mong ginagawa ng gobyerno. Puro bangayan, patot sa dahan. At the end of the day, puro po sila na nahihiga sa sarap at sa dami ng salapi. Totoo yan, Tia Delica. Pero ang mahihirap, doon po sila makikita sa kalye natutulog. Hay, mga pesting yawa talaga. Sobra na pong nakakagigil sa galit. Si Lord po talaga ang kailangan natin, Sir Rox. Kailan kaya mabubura sa mapa ng kasaysayan ang mga pesting hindoropot? Mga buisit. Emma Esmeralda, welcome to the club. Sabi niya, ang mga taong gumagamit ng drugs na fentanyl para silang mga walang pakialam sa paligid nila, para silang zombie. Ganun ba? Carlos Di Guzman, welcome to the club. Gusto lang ni Dibong nyo dito kasuhan para di madala sa dahiga. Ganun, ha? Armando Cabrera, shout out, ha? Moga doon yata tinitira ni Wang Buki Buloy at si Sebastian Tupal, Forex. Narinig ko na yan, pre, yung Moga doon. Matindi rin daw yata tama niyan, eh. Oo. Kasi may kapitbahay kami nun, eh, na mga adik-adik nung nasa Maynila pa ako. Oh. Josephine Stone. Welcome to the club, Josephine Stone. That's true. It is also my understanding that President Marcos used that excuse to protect the ex-president for his bad mouth. Oh, diba? Pares tayo nang inisip, eh. Pero mamaya, bukas, pag-usapan natin, bumanat na naman si Digong. Ha? Bumanat na naman! Pag-usapan natin bukas. Marami ho kasi itong comments, eh. Diba? Marcos Sera. Welcome to the club, Marcos Sera. Parang si Dugong, ang adik, mga sangga numana, mga anak, mahilig ding magmura. Mga walang hiya talaga. Awayin nila ang Congress. Idadamay pa si BBM. Totoo yan. Marami silang baril. 358. High power na. Sa dami sila. Marami sila baril. Marami. Josephine Stone ulit. Mga sanggano ng Mindanao. Sabi niya. Irene Cortel na. Shout out, ha. Magpa-drug test lahat ng politiko tayo. Sigurado, mahigit sa kalahati ng mga politiko ang magpa-positive dyan. Baka hindi lang, ha. Sumagot si Trey J. Siopo. Pero dapat may kondisyon. Ang sino mang mag-positive dapat tanggalin sa pwesto automatically. Tignan lang natin kung papayag ang mga dudes. Totoo yan, ha, Trey J. Siopo. Hindi sila papayag, ha. Bukas pag-usapan natin yan. Al Olalia, sabi niya. Parang mga tambay na drug addicts lang ang nagbabangayan sa kalye. Ang mga ipinwesto natin sa pinakamataas na posisyon sa ating bansa. Ito na lang ba ang naabot ng ating malayang kaisipan? Ang iduluhin ang ganitong klaseng mga leader na wala namang kakayahan, kundi ang magnakaw at magmanlinlang. Kailan pa tayo gigising? Napanood ko na nga yung rally sa Davao. Sabi ko, magmumura ito. Nagmura nga. Tawa ako ng tawa. Doon ako nag-comment. May saltik din sa utak ang mga audience. Totoo. Prayer rally daw. Nagmumura at pinapalakpakan. May mga bata pang nanonood. May pakandi-kandila pa sila, di ba?
Tapos yung nagdadakdak doon, yung bunganga, parang umaapoy sa mura. No? Pero may candle pa. Okay na, ano pa to? Ano, puro baliw na ba talaga? Pero wala si Kibaliw doon, ha? Absent si Kibaliw. Nasaan na kaya si Kibaliw? Baka yan, punta na sa universe, ha? Tuloy natin. Ang masakit, marami pang umiidolo at nagtatanggol pag negative ang puna mo sa Marcos Duterte. Good day, Xerox. Sa mga ka-warrior, God bless. Ha? Norman Istayan, welcome to the club. Norman Istayan, ha? Paint thinner pala, tinira ni Diggs, kaya pala sunog na ang muka. Tuyot na mga balat, parang di mayaman, walang ligo. Paint thinner. Patay ang! Norman Istayan ulit, oh. Mag-resign ka na, BBM, para si Ate Sara na ang uupo. Huwag na, oy. Ano kayo, mga hibang sa mga hibang sa trono? Parang mga baliw, no? Kalat ni Baya, shout out, ha? Hello, Miss Akira Milos, good day. Ingat, sabi ni Kalatni. Shout out, Akira Milos. Good morning, Karaoke. Paluin mo na. Karaoke, sabi niya. Hello, Mama Bero. Okay lang si Mama. Cecilia Morales, welcome to the club, ha. Di magtatagal. Maglalaway na yan si Dutae. Asong ulol na yan. Tao na. Dutay, ang totoong adik, praning. Mainit ang ulo si Cecilia Morales. Ito pa, oh. Welcome to the club, Cecilia, ha. Cecilia ulit. Masahod pa si Digong nyo kay Hitler. Namatay yang siguro. Pag namatay yan siguro, di siya tatanggapin ni Lucifer. Baka agawin niya ang trono ni Lucifer. Malamang. Amado Galang, welcome to the club, ha. Pag walang ginawa sa mga pinagsasabi ng mga Duterte kay BBM, lilitaw na mahina si BBM at maraming mapapaniwala sa mga kababayan na totoo ang akusasyon kay BBM. Alam nyo na ang mga kababayan natin, madaling mapaniwala. Totoo yan, naniniwala ako sa yan. Amado Galang, ha. Marilo Pabianak, shout out, ha. Good morning po tayo at sa lahat ng mga ka-warriors. Nakakalungkot po tayo sa halip na pag-usapan ang pagsulong ng bansa. Puro awayan ang nangyayari sa ating mga honorables na marami pa din ang tila joke lang ang tingin sa mga ganap. Ewan nga po sa Pangulo natin, bakit di niya sagutin ang nang may pagkamtatag para naman igalang siya. Balita po sa buong mundo. Ingat po tayo at sa mga ka-warriors. God bless po. God bless, Marlo Pabian na. 3JCO po. Ay, malapit tayo sa oras. Hello, Xerox. Sa akin palagay, ininsulto pa kampo. Sa akin palagay, ininsulto pa kamo ni BBM si Dutz. Nang sabihin itong dahil sa fentanyl kaya nagkakaganyan si Diggs. Hindi na inuunawa ni BBM si Diggs. Oo. Pero may sagot na si Jane dyan. Kala mo, ay, may sagot na si Digong dyan sinabi ni BBM niya, ha? Napanood mo ba kay Atty. Enzo? Yung sana ito topic ko, kaya lang, maharami hong nag-comment, kaya mas gandang itopic na ito si Kendeng, no? Erlinda, shout out. Panelo, pinagtanggol kapwa niya sinungaling. Ang sinungaling, kapwa ng magnanakaw sa bayan. 3JCO ulit, oh. Xerox, mas paniniwalaan ko si Trillanes. Bukod sa pogi ng crush ko, Kasi Xerox, isa siya sa mga nag-file ng reklamo sa ICC.
natural na may update siya about ICC. Kaya tapos na ang investigasyon ng ICC. At alam na ni Duterte yan, alam na ni Duterte yan, kaya sila nagrarally sa Davao. Tawa-tawa si Jane. Si BBM, pakunwari lang yan na hindi niya papayag kuno so makakapasok ang ICC sa Pinas. Kundi ba naman isa't kalahating hunghang itong si Bato, naniniwala naman kay BBM. Sakit mo magsalita kay Kalbo. Sarap utuin pala si Bato. Mukha nga, Jane. Mukhang sarap utuin, ha? 3J Show ulit to. Si Rox, kaya all out sila Dudes sa rally nila, diba? Alam nila ang resulta ng investigasyon ng ICC. Sa laki ba naman ng intel ng mga Dudes? Di niya malalaman. Kaya, ayan, resign daw, BBM. Talaga lang, ha? Marami pang gagawin yan. Gaya ng sabi ni Trillanes, hindi yan magpapahuli ng buhay. Halang ang bituka niyan. Yan na siya, yan. Hindi lang naman pala siya ang halang, pati yung kanyang mga anak. Mayor ka, pinag-resign mo, presidente, tibay mo naman, Brad. Ano ba? Tinira mo na naman, ha? Hindi nga ako kumiinom ng alak, eh. Sarap po mag-aarte ng ganyan, Ano ba, ha? PJ Show ulit. Si Rox, tuwang-tuwa ako sa pronunciation mo ng Kingdom. Ang cute. Thanks to Arlene Stone, ha? 3J Show ulit, Si Rox, sige. Papasukin na yan si Philip Salvador sa Senado. Baka sakaling may bigay siya sa child support kay Bimbi. Hindi kailangan ni Bimbi ng child support niya, ha? Baka mas mayaman pa si Bimbi sa kanya, sa totoo lang. Joke lang po, si Philip sa Senate, tama na si Robin Hood. Na-test na nila ang tao dahil nag-number 1 si Kimo. Kaya pwede na rin pumasok si Willie Revillame. Pwede na sumabay si Philip Salvador dyan. Sakaling gusto niya rin maging consumption. Lingkod bayan. Di ba? Lord. Ano ba nangyayari? Sabi nga ni Atty. Enzo. 3J Show ulit. Si Rox, nabanggit ko minsan sa mga comment ko na bumili ka na ng stance para level-headed. Taban terminology ko. O yung mata mo ay panay sa phone mo pag nagbabasa ka. Pag nagbabasa ka ng mga comments para hindi sumakit ang likod mo. Tripod, bilhin mo. At saka microphone to improve your posture at hindi sumakit ang likod at batok mo. Hindi ako sanay ganyan, Mas sanay akong ganun, Ikaw naman, Jane, Mas sanay ako magbasa ganyan, Pero papacheck up ako sa mata, 3J Show ulit, Si Rox, nakita ko na internet. Nakita ko sa internet, pulburon versus fentanyl. Tao-tao siya. Aba, sa pulburon na ako, ang sarap ata yun. At ang mahal pa sa Goldilocks. May pinipig at ibang flavor. Ang fentanyl nakakasira daw ng ulo. Nakakabaliw daw, sabi nila. Yan na. Sabi nga ni His Excellency. Nagalit si Digong. Tumagot si Digong. Jane, maniwala ka, bukas na lang natin talakayin yan, Mag-iisang oras na tayo, Jane, Ano to? Roy sa Aberdra. Welcome to the club. Si Butiki, tagapagtanggol ni Dutae. Sabi niya. 3J Show ulit, Si Rox, sige. Granting na nagko-cocaine si BBM. What right Digong has to malign BBM, Siya ito, ang dati niyang economic advisor,
hihinala ang drug lord, maski si Diggs, pati mga anak niya. Now, wala naman silang maipakitang proof that BBM is a drug user. Same thing din with the Dutch. For now, wala namang naipakikitang evidence that they are in the drug business. So, kung walang evidence, shut up. As in, shut up. Totoo yan, Jane, ha? 3J Shop ulit, to. Xerox, bigatin pala talaga si Panelo, ano? Abogado na, doktor pa. Matalinong bata siguro siya. Akalain mo na explain pa niya sa madlang people ang fentanyl usage ni Diggs? At ang timeline pa, pang doktor talaga ang reseta. Wow, ah. Alam mo, sa totoo lang, 3J Shop ka. Bakit kaya ganun, no? Pag abogado ka, ang dami mong napaniniwala, totoo. Ang galing ng bukadura ng mga abogado, no? Magaling silang rumupeke, no? Pag may hina ka, kaya ka nilang, no, kundi. Timbang. Serapin Divina, welcome to the club. Panelo na yan ang nag-down ng Duterte dahil sinungaling siya. Gago yan. Tinatama ang Duterte kahit mali. Ganyan nga siguro mga abogado. Maski na pilipit, nasa kinomit servisyo nila. Pagtatanggol ka, di ba? Ewan ko trabaho raw nila yan totoo. Rosemary Digay, welcome to the club. Rosemary Digay, sabi niya, delikado na talaga pag mga Duterte na naman ang manalo. Baka pag mamay-ari na ng China ang Pinas at sila na ang maghahari-harian sa bansa. Kaya no for Duterte anymore, lalo na mga alipores niya na sakim at gahaman sa kapangyarihan. Hindi lang sila naluklok sa gobyerno, ngayon puro na sila paninira sa Pangulo. Hindi na sila kagalang-galang, puro sila paninira at bastos ang bunganga. Kaya never na sa kanila, lalo na yung Rocky na yan, parang puwet ng kalabaw ang bunganga. Galit si Rosemary, welcome to the club, Renato Villasis, welcome to the club. Ang dami mong bago. Sabi niya, huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. China ang nasa likod ng kaguluhan ng mga Pilipino para mailigaw ang atensyon sa West Philippine Sea. Pwede rin. Kalat niyo, sabi ni Kalat ni ba, lango. Kaya naman pala lango. Pag nagsalita, tumitira din pala ng pentura. Thinner are doers. Thinkers are doers. Batakero din pala ang Putragis. Kalat ni Baya ulit. Ano ang tinitira ni Kibuloy? Ano pa kundi bulbul ng kabayo? Bulbul ng kabayo ang hinihitit ni paring Apollo. Kaya palaging lakas tama si paring Apollo. User ulit Karoke. Buhay pa pala si Gadog. Ngayon niya dapat ipakita tapang niya. Dapat ipagtanggol niya si Marcos the Junior. Yung mga pagmumura niya dapat gawin niya sa mga Duterte. Kung talagang matapang siya. May nabalitaan na po ba tayong may nagawa si Gadog bilang cabinet secretary? Sayang lang ang pasweldo dyan sa kamoting niya. Oo nga, hindi umimik si Gadog, no? Gumagano lang yan si Gadog, Pinagay Gadog, Ano to? Odo, ano?
Odo Hawan. Odo Hawan. Ano to? Welcome to the club. Ano to? Odo Hawan. Sabi niya. Haba pa. Siyempre, didepensa ni Salsal si Mau Diggs. Obviously, may tama na ang utak si Mau Diggs. Epekto ng fentanyl dahil fake news lahat ang lumalabas sa bibig. Kung may ebidensya hawak si Mau Diggs, ay mabilis pa yan sa kidlat. Ilalabas para masira si BBM para makaupo ng anak niyang adik sa confidential fund. Paraning na ang kampo ni Mau Diggs dahil ilalabas na ang warrant ng ICC. At mismo sa bibig ni Amy Manoto na ikukulong na ang mga dutae. Hindi papatulan ni PBBM at naaawa siya sa matandang ulyanin dahil nakakaawa na ang lagay ni Mau Diggs at panic mode na sila dahil lapit na siyang ibiyahe. Oduhawan na naman. Nagpatawag ng rally dahil sa 51 billion silang pondo sa Holy Land. Ito. Wilfredo Neira, welcome to the club. Sinungaling si Panelo, sabi niya. Malapit na tayo tapos. Wilfredo Neira ulit. Lifetime ang prescription na yan. Reynaldo Gonzalez, shout out. Dami pang paligoy-ligoy, BBM. Dinadaan pa sa gamot na fentanyl. Di na lang sinabi na may tama utak. Kung siya nga sinabihan ni Digong na bangag. Di lang bangag na bangag. Ito naman si Panelo, todo tanggol. Sinabi pa bago pa naging presidente, tsaka lang nagpe-fentanyl. Digong saan napunta ininom, baka si Panelo ang taga-bili kaya siya umubos. Kaya sa kanya napunta tama ng fentanyl. Siya. Napakababaw ng usapan na yan. Bilang mga opisyalis ng bansa, wala na ba silang masabi? Halip na magtulungan, nagsisiraan, kaya ala tayong mahihilat siya sa dalawang nato. Ang problema masyado na pakikialam Digong, ayaw nang manahimik. Paano siya mananahimik? Papa-ICC talaga siya. Pato. Sansu Pili. Welcome to the club, Sansu Pili. Baka po pinalit pulburon, sir, kaya sabog si Duterte nang magsalita. Ito. Saldi Ranillo, welcome to the club. Matawa siya. Anak ng teteng, huwag na tayong maglokohan, Mr. Panelo. Siyempre, pasisinungalingan ninyo yan. Di naman aminin nila yung pagtatakpan at pagtatakpan nila si Digong dahil pahiya sila. Di ba? Sansu Puli ulit. Normal ba yun nung una sinabi na walang video, tas ngayon sasabihin drug addict si PBBM? Sino ba tunay na drug addict? Ang pagmumuka. Ako alam ko. Ikaw alam ba? Sansu Puli ulit. Sansu Pili pala. Magaling magsalita si Llamas. Totoo. Galing talaga. Dami. Sansu Pili ulit. Tama yan ang gagamitin ni Digong para powerful siya. Ang dami. Sansu Pili ulit. Gustong maagaw ni Fiona ang pagkapresidente ni BBM para siya ang mag-upo. Ligtas na ang tatay niya. Totoo. Yan lahat gagawin ng mga yan. Di ba? Every trick in the book. User ulit. Tama po ang naging reaksyon ng Pangulo. Hayaan po natin ng ating Diyos ang gumanti sa maling paratang sa kanya ng mga detractors. Romans 12:19. Reynaldo, sabi niya, tama, buwagin niya ang Senado.
Parang sinihan na yan, puro papogi at menos gastos ang gobyerno sa gastos. Totoo. Ako, payag din ako. Chef Henry Nabus. Bakit ganyan ang ugali niya? Daig pa niya ang tumira ng droga. Malay ko dyan. Mulat sa pool, ganyan yan parang parating bangag Chef Henry Nabus ulit to. Dapat yan si Digong pasok sa mental, may sayad na. Chef Henry Nabus ulit to. Kasuhan na mga Duterte, papasukin ng ICC, BBM please. Joel Millares, welcome to the club. Dapat dyan sir, huwag nang pansinin yan at hanggang dyan lang yan. Wala namang susunod sa kanya. Ilang beses nang nagtangkayan ng kudeta, wala man sumusunod sa kanya. Pinabubulaanan rin ng PIDEA at AFP at PNP ang salita ng panawagan ng PRRD. Baka atakihin na yan pag inaresto na yan ng ICC. Kawawa naman yung dating presidente. Pupusasan ng ICC. Masama yan, kaya lang yan ang masama yan, pero yan ang sintensya. O, di ba? Ala ko, matalino siya. Di pagtanggol niya sarili niya, di ba? Ganun lang yun Kinawa Japan. Ito. Emira Tinay. Welcome to the club. PBBM supporter here. Alay. Lenny Robredo ko mga boss. Vince Salonga. Welcome to the club. Sabi ni Vince Salonga, hindi pa sila magpasalamat sa presidente natin na hindi ginagamit yung kapangyarihan para sa mga kalaban at naninira na gawain nila Digong, na hindi pinapairal ang rule of law, na pinagtatanggol na nga ni presidente tapos ganyan pa. Tingin nila sa presidente ang kapalan na lang ng muka. And sa dami nilang malicious, false, and defamation sa ginawa nila sa presidente, ni isa walang tumama. At nakakahiya sa dating presidente, tawag nila prayer rally, pero kung murahin ni Digong yung mga simbahan, pati pare dati, tapos pa prayer rally pang nalalaman. Totoo yan. Binsa. Uy, haba. How ironic, nagalit sa ideolohiyang komunista ito si Digong, pero ang kinakampihan mga bansa may ideolohiyang komunista na Russia at China. Tama, na nakakahiya na kung ano ang lakas ng mga sinasabi niya at tapang kuno, umurong ang bayag pagdating sa West Philippine Sea. Naba, buti pa oposisyon, dinidepensa ng presidente na kahit oposisyon hindi din ginagamit ni President BBM ang kapangyarihan niya. And instead, pinapairan niya ang rule of law na compare kay Digong na gumamit ng kapangyarihan para ipakulong lahat ng kalaban at magsasabi ng pangit sa kanya. Tapos mananawagan sa oposisyon at kumukuha ng simpati para kumuha ng suporta dahil wala na kasing kakampi ang mga DDS. Ang tunay na unity hindi pulat dilaw. Ang tunay na magkalaban, dahil ang tunay na unity kung saan ang dating ibang kulay nagawa mong pag-isahin. Totoo. Sorry pero hindi po ako sorry pero hindi po kayo Digong. Sorry pero hindi po kayo Digong ang basehan ng tunay na good governance, kasi mukhang lumaki ang ulo na akala niya lahat ng sinasabi niya totoo at dapat siya ang masunod at laging tama. Na how ironic, abogado and siya daw batayan niyang good governance, bakit sa ICC sobrang takot and masyadong pinapainit yung PI para simplihang hindi
halata na estabilisasyon ng presidente para maupo si BP na hindi na oy mga galit na galit kasi hindi nila mapapit ang presidente. Totoo. Aba, hindi ba kayo naiiya, Digong, na halos lahat pabor sa presidente na paano ka paniniwalaan? Digong, halos lahat ng hinabi mo walang naging tama. And kawawa naman yung mga retired military officer na iniwan mo sa ere na daming sinasabi na walang kinalaman sa pulburon pero lumabas din sa bunganga at sa huli nasunog ang sariling pananalita. Totoo yan, ha? Ang haba ng comment ni Bin Salonga. Ito. Azucena Ambita, shout out, ha. Doon nga makikita mo kung anong ang klaseng tao ang mga Duterte. Wala kang mapipili kahit isa sa kanila. Ang makapal, ang apog ay si Sara. Sa kabila ng mga ginagawa sa kanya, ginagawa ng kanyang ama at kapatid, bakit nananatili siya sa pwesto? Kaya nananatili si Sara ay ayaw magbitaw dahil umaasa siyang maging presidente kung may mangyari kay BBM. Ano ang matatawag mo doon? Di ba makapal ang apog? Thanks, Xerox from Australia. Ang matatawag mo doon? Sobrang kapal ng pagmumuka. Yan yun. Sabi nga ni Ronald Llamas kung may natitira pa yung katiting na kakahihiyan dapat nagre-resign na sa DepEd yan di ba? Kapal talaga. Sabi ko naman, di ba? Hindi ka pwedeng politiko pag hindi makapal ang mukha mo. Kailangan mas makapal, mas matatag. Franklin De La Rosa, welcome to the club. Baka si Panelo hindi na attorney, baka doktor na. Sa tingin ko si Duterte ang sinungaling kasi sabi ni Digong, nung mayor siya, nakita niya watchlist ng PDEA. Si BBM, di ba si Noynoy Aquino ang pangulo noon? At alam naman natin na si Aquino at Marcos ay mortal na magkaaway sa politika. Natural, isisiwalat yun ni Pinoy para masira ang karir ni BBM sa politika. Galing mo, Franklin De La Rosa, welcome to the club, Tama ka. Edgardo Pangilinan, sabi niya, yung Butiki ang liar. Halata, sabi ni Butiki, tinanggap ni Digong na may prescription puno. Cassandra Daisy, isang oras na tayo ito. Shout out Cassandra Daisy. Sino ang pipiliin natin? Si cocaine o si fentanyl? O si Viagra? Si Celes ni Kibuloy, kawawang mga Pilipino, lubog na sa utang. Felix Berto Villa, welcome to the club. Digong is now on self-destruct towards implosion. He is running amok like an asong ulul. He is just like our crazy president here in US. Trust Trump. Nasa Amerika si Felix Berto Villa. Danilo Malagayo. Welcome to the club. Ang daming Sir, salamat sa paliwanag. Marami kaming nalalaman at kaalaman. I respect your opinion. Siguro ito yung nakarinig nun sa paliwanag ko na sinasabi ko na bakit nanunumbat ka na ipinalibing mo si Marcos sa libingan ng mga bayani? Bakit? Kung hindi ka ba sinuportahan ng Marcos, mananalo kang presidente? Ilan ba lamang mo kay Maroas? Tapos nung tumakbo si Bongbong bilang vice president, ilan na nakuha ang boto? Lamang yata si Leni Robredo sa kanya ng 2 million.
So kung 14 million si BP Lenny, 12 million si Bongbong. Oh, yung 12 million na boto na yon. Oh, ito mga boss ha. Tapos na 'to eh. Yung 12 million na boto ni Bongbong galing sa Ilocano. Sa Ilocano lahat 'yon. Walang suporta si Digong doon. Kasi ang sinuportahan ni Digong si Cayetano. Pero yung 12 million ni Bongbong na yon, yon ang bumoto kay Digong. Kaya nanalo si Digong. Dagdag mo yung 12 million doon. Oh. Ganun na istorya nun eh. Danilo Malagayo. Malagayo pala. No? Guns. $109, welcome to the club. Gun. No? Retired ka na, matanda ka na. Tanim ka na lang sa farm mo, ex-president Digong Duterte. Hayaan mo na ang matatalino at lumalaban sa China ang mamuno sa bansa. Style mo, hindi na click, sayang lang effort mo. Nonsense na pamamaraan mo. Totoo. Pero may tagapalakpak siya. Siguro baka bayadin mo yan. Eric Aspiras, welcome to the club. Dapat maglabas din ng drug test si Duterte. Natigil na siya sa fentanyl. Fentanyl is a potent synthetic piperidine opioid. Piperidine opioid. Primarily used as an analgesic. It is 50 times more potent than heroin and 100 times more potent than morphine. Its primarily clinical utility is in pain management for cancer patient and those recovering from painful surgeries. Kung si Panelo lang, hindi ka panipaniwala, hindi naman vindictive si PBBM. So, hindi yan babanat nakagaya ng prayer rally kuno. Dapat talaga, igo na yung charter change. Alam nyo, at the end of the day, politics yan. No permanent enemies and no permanent friends, only permanent interest. Charter change na para makaalis na tayo sa endless loop na yan. Pare-parehas lang din. Kandidato si Willie Pacquiao na naman, paulit-ulit na lang. Totoo yan, Galit si Eric Aspiras. Eto. Seri Gracilia. Welcome to the club. Dami, Gumanti lang si PBBM sa pagtawag na adik ni Digong. Ngayon, todo paliwanag ang mga tuta ni Digong kasi nalaman ng mga tao na mas adik si Digong. November, shout out. Jess Name, welcome to the club. Jess Name. Ob naman niya si Butiking Pasay. Ang sabi ni BBM, epekto ng fentanyl dahil sinabi noon ni Dirty na gumagamit siya ng nasabing gamot dahil sa na-aksidente siya noong nagmumotor pa siya at maaring epekto kaya dumaan siya sa pangangalaga ng doktor. Utak ang sinisira ng dumaan sa ganyang gamutan. Mission accomplished mga boss. Hanggang bukas po ulit. Tingnan ko, baka singit ako mamaya na isa pa. Gusto kong i-vlog kasi yung nangyari sa korte ng mga sa aking mga hipag kong mga baliw. God bless mga boss. Eman Escalona, shout out. Balong Boyong Kong. God bless po, dasal. Hanggang bukas po, mga boss.